Tingnan po natin itong nangyayari ngayon doon sa Iran, mga sangkay, sa bansang ito kung saan marami daw pong tao ngayon ang pinapahirapan. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ngayon nga mga sangkay, pandaigdigang balita po tayo. Alamin po natin itong nangyayari doon sa Iran na ngayon ay nagiging usap-usapan po ito sa international media. Dahil nga daw po maraming tao doon ngayon mga sangkay ay pinapahirapan. Ano ba ang mayroon? No? Nakaraan, pinag-usapan po natin ng patungkol po sa mga Christians po doon na kung saan no choice sila kundi sa ilalim po sila ng lupa nagtatago para lamang po makagawa ng pagsamba. Ngayon tingnan po natin kasi may bagong balita mga sangkay tungkol dito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.26 million subscribers na po tayo dito sa YouTube, kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, 1.26 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami mga sangkay. So, isubscribe nyo po. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po. Ito po ang nangyayari daw ngayon doon sa Iran, mga sangkay. Ayon po dito, grabe. Parang ang hirap basahin no? Now, while Iran has been touting its new president as a moderate and reformist, little can be said about his human rights situation. Nako. Isa sa problema pala doon ngayon sa Iran, mga sangkay, yung human rights situation na kung saan every day may itinutumba. Mas malala pa raw po ito kaysa doon sa China. The latest in Iran, 29 prisoners were hung in a single day. Grabe. And that's a day after it executed a man in connection with the protests that erupted in 2022 following the death of Mahsa Amini. Now, Masoud Pezeshkian's presidency is seeing an uptick in executions across Iran. In its biggest group execution on a single day, 26 convicts were executed, while 3 were executed at the Karash city prison as well. Grabe. Ganyan po kalala mga sangkay doon ngayon sa Iran. Akala mo mga sangkay hindi tao yung kanilang ginagawa ng ganong klaseng kasama at nakakakilabot na ginagawa. Among the 29 men, 17 were executed for murder, while 7 were put on death row for drug-related offenses. And grabe, ganyan po kalala mga sangkay. Kaya pala, maraming mga Kristiyano doon, hindi po nila kayang maggawa ng panambahan na nakikita po ng tao sa ibabaw mga sangkay. Kumbaga yung hayag. So no choice po sila kundi sa ilalim na lamang po ng lupa. Pero kapag ganito po klaseng pressure ang mayroon mga sangkay, mas dumadami pa lalo yan Kasi ayon po sa balita, dumarami daw po yung mga Kristiyano na nakukonvert po doon. And alam naman po natin mga sangkay na ang Iran ay iba po yung kanilang religion. Sila po ay Islam. No? At ito mga sangkay, itong ginagawa nila, ibang-iba po ito dito sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, yung mga kapatid po nating Muslim, mababait po Hindi po katulad nila, mga sangkay, na hindi ko alam kung bakit nagagawa po nila yon na ganun kagrabe yung pagiging mahigpit. No? At ito mga sangkay, sa isang araw lamang, may itinumba ni 29. Maliban pa po yan sa ibang mga araw, mga sangkay. Sabi po sa balita, hindi daw po bababa sa 20 katao ang itinutumba nitong otoridad ng Iran. 3 were hanged for rape. The executions carried out by the Iranian regime has also caused much worry for political prisoners. According to Amnesty International, Iran carried out 850... Grabe. My goodness. Alam nyo na yan, mga sangkay. Nakikita nyo to, di ba? Itong tali. Ganyan. Yan po yung kanilang... Diyan po nila tinutumba. So in 2021,
314 katao. Pagdating sa 2022, 576. Ang dami, guys. Pagdating naman ng 2023, 853. So, ganyan po kalala ang ginagawa doon. Kaya kahit sino mga sangkay, matatakot talaga. Pero, alam naman po natin na the more na ginaganyan po yung tao mga sangkay, mas lalo po yung nagiging aggressive. If you remember mga sangkay, during Spain colonial, di ba? Nung pinahirapan po ng mga pari ang mga Pinoy noon, ng mga Espanyol, ang nangyari mga sangkay, dumami po. Kaya nga lumabas po sila Jose Rizal, no? Dumami po yung mga bayani noon, mga sangkay. Marami pong tao, ang tahimik lamang, pero talagang sinisikap po nila na makalaya. So, ito rin po ang ginagawa ng karamihan sa mga tao doon. Just imagine, 2023, 853. So, how much more ngayon, 2024? 3 executions last year, marking the highest number in 8 years. It noted that 64% of the executions in 2023 were for crimes that did not warrant death penalty under international law. Grabe. These include drug-related offences, robbery, espionage, among others. The rise was primarily linked to one country, that was Iran, where we saw executions double. Ay, alam nyo mga sangkay, masyado pang mapalad tayo na isinilang tayong Pilipino. Kasi dito, mga sangkay, bagamat sabihin po natin medyo mahirap po ang kalagayan ng ating bansa, but mapalad tayo mga sangkay kasi hindi po ganito kalala ang situation dito sa Pilipinas. And that was particularly relevant when it came to drug-related executions. When we look at the totality of the figures that we could confirm, we see that what we saw also in recent years, that it's just a handful of countries that are responsible for the great majority of all executions. Last year, we had 89% of all executions being recorded in Iran and Saudi Arabia. According to Norway-based Iran Human Ito ngayong taon mga sangkay, July 6 to August 7 lamang. Isang buwan, no? 87. Ayan, no? Ang itinumba ng mga to. Gamit po ito mga sangkay. rights organizations. Since the Iran presidential elections on 6th of July, 87 people have been executed, bringing the total number to 330. Grabe. Ayan, no? From January to August, nasa 338. Palala ng palala ang sitwasyon doon sa Iran. Pero ako naniniwala na the more na ginagawa nila itong mga sangkay, mas lalong magkukumahog ang tao na makalaya sa ganitong klaseng bansa, ganitong klaseng sistema ng kanilang gobyerno. 38 in 2024 until Wednesday. So ayan mga sangkay, yan po ang nangyayari doon, nakakalungkot no? So ipagdasal po natin yung mga tao doon na sana kagaya ng Pilipinas na nakalaya po tayo sa kamay ng mga Espanyol, ganun din po ang mangyari sa kanila, no? Maging malaya po sila doon. So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.